Grace morning po sa bawat isa. Handa na po ba tayong purihin ng ating Panginoon? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Luwalhati siya, mapagkailanman.
lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kaluhan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Oh Diyos ng katarungan,
Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo't di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo't di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan,
Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, tunay nga po ng iyong katapatan sa amin ay walang hanggan, Panginoon. Salamat po dahil kami ay naririto dahil sa iyong biyaya lamang, Panginoon. Kaya't habang kami ay nabubuhay, kami ay patuloy na magpupuri sa iyo, Panginoon. Pupurihin ka sa aming awit at patuloy naming itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay namin, Panginoon, na tanging ikaw lamang ang aming Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, muli sa pagkakataong ito. Dahil muli ay nagkasama-sama kami dahil sa biyaya mo, Panginoon. Salamat din po, Lord God, sa taglay nga po namin kalakasan na kinikilala po namin, na buhat din po ito sa inyo. Salamat din po, Lord God, sa kaligtasan na patuloy nga po ninyong ibinibigay sa amin, kung kaya't nakakarating kami, Panginoon, sa bahay sambahan, na tunay nga po na mayroong kapayapaan at kaligtasan at muli namin kinikilala, ito ay dahil sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. At sa umaga nga pong ito, kami po ay patuloy na magpupuri at magpapasalamat dahil alam po namin, dakilang Diyos, na meron ka nga pong inihanda sa amin ngayong araw na to, Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, patuloy nga po namin binubuksan ang aming mga puso't kaisipan sa mga salita mo na aming matatanggap, Panginoon. Patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming sasambahin, patuloy nga po naming itatas ang iyong dakilang pangalan. Sa iyong kalulatian, sa iyong karangalan, sa iyong pinakamataas na pasasalamat, sa tanging pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Amen. Bago po tayo umupo, sabihin po natin sa ating mga katabi, magandang buhay sa iyo. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. Hallelujah. So muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So parang kailan lang, no? Napakabilis pong lumakad ang araw. Parang kahapon lang, nandito tayo. Ngayon, nandito na naman po tayo. So ganyan po kabilis yung panahon po na dinadaanan po natin ngayon. Kaya salamat sa Panginoon dahil meron po tayong pagkakataon at binigyan niya na naman tayo ng tsansa na magkasama-sama sa umaga nga pong ito. So, una, palakpakan po natin si Lord sa kanyang kabutihan. Pwede po ba? Pangalawa, palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili dahil mas pinili nyo po na umaten po ngayong umaga. So po dun sa mga hindi pa di natin kasama ngayon, sa kalaman po na lahat, si Pastora, nagpapahinga po siya. Pero nasa mabuti po siya ang kalagayan. Nagpapahinga lamang po siya sa ngayon. Tapos yung pong mga kapatiran, asahan po natin na mayroon pa rin pong mga makakasama ngayong umaga. Hallelujah. Pwede mo bang sabihin sa iyong mga katabi, kung lalaki yan, kapogi mo naman. Kung babae yan, kaganda mo naman. Huwag niyong lalagyan ng joke. Huwag niyong lalagyan ng gano'n na baka ang pogi mo naman, joke. Charot. Hallelujah. So ito pong nakaraang mga linggo, second week ng July, ang naging tema po ng ating mensahe na binigay ni Lord is patungkol sa ating mga buhay. Na ito ay ang naging pamagat po nito ay hindi patapos yung istorya ng buhay mo. Tapos po nung sumunod na linggo, dahil hindi pa tapos yung istorya ng buhay mo, kailangan mo laging lumapit kay Lord. Kaya naging title po ng ating mensahe last week is Lapit Ka Lang. So ngayong linggo o ngayong araw na to, dahil hindi pa tapos yung istorya ng buhay mo, dahil lumapit ka kay Lord, so ang kailangan mong gawin, dahil na kay Lord ka na, manatili ka na sa Kanya. Kaya magiging title po ng ating mensahe ngayong umaga is Manatili Ka Lang. Sabihin mo sa katabi mo, manatili ka lang.
Ano po yung nakikita nating larawan? Pwede po ba kayong magbigay ng mga halimbawa kung ano po yung mga naibibigay ng puno na ito sa buhay ng tao? Pangkalahatan, pwede po siya. Lilim. Unang-una po yan, lilim na nakasulat dito. Pangalawa, nandito rin po yan. Pangatlo, bunga. Naririto rin po yan. Pangapat, wala na kayong maisip kung anong kayang ibigay ng punong kahoy? Kahoy, panggatong. Galit po kayo, hindi. Ano pa po? Pwede rin po. So, kung titignan po natin ang isang puno ay napakalaki pong bagay ang nagagawa nito sa buhay ng mga tao. Yung una pong nabanggit po nyo kanina ay lilim. Ang sabi po rito, lilim, nagbibigay ng pahingahan at proteksyon laban sa init ng araw. Katulad ng Diyos na nagbibigay ng kanlungan sa kanyang mga anak. At meron din pong nagsabi, bunga, nagbibigay ng pagkain at kabuhayan. Totoo naman po yan, katulad ng puno ng mangga. So ito ay nagbibigay ng pagkain sa atin at ito ay nagbibigay din ng pangkabuhayan sa atin. Pangatlo, kaya rin po niyang magbigay ng tirahan sa atin. So meron po tayong pwedeng pasilungan kapag umuulan. So ito po yung puno dun sa mga nagde-date. Ayun, parang si Wayne yata ito eh. Sa mga puno-puno noon, kasi noong mga kapanahonan namin, wala pa yung mga SM noon, kilala na pero hindi siya ganun katunog. Okay na kami dyan sa silong ng mangga. SM din yan. Diyan yung kuminsan, ang ginagawa nagpipiti ka ng mga bulaklak hanggang sa matanggal yung mga petal-petal. Yan, mga ganon. O kuminsan, inuukit yung pangalan, mag-uukit ng puso, tapos isusulat yung mga pangalan nila, pero hindi rin sila nagkakatuluyan. Yan. Meron din yung mga tao na nandun sila, she loves me not, she loves me, she loves me not, she loves me. Meron din yan. Yan ang istorya ng puno. Yan yung nagagawa ng puno. Sila Sister Alice daw, ganyan ang ginagawa. So, nung kapanahon na namin po ganyan. At ito yung pangalawa, yung pag nagbibigay siya ng bunga, meron ka ng makakain at meron ka pang pahingahan. At ito naman, nagbibigay din sa atin ng tirahan na pwede nating gawing tahanan, masisilungan kapag umuulan at kapag mainit ang araw. Meron din tayong mga panggatong. Pwede nating gawing panggatong kung naubusan yung gasol natin, pwede nating gawing panggatong ang isang kahoy. Pagkatapos, pwede rin nating maging proteksyon sa hangin at sa bagyo. Sila yung unang hinahampas ng malalakas na hangin. Sila yung unang hinahampas ng mga bagyo. Kaya pagdating sa atin kadalasan, parang ambon na lang. So yun yung nagbibigay sa atin ng punong kahoy, proteksyon sa kalikasan, pinipigilan ang pagguho ng lupa at tumutulong sa pag-iingat ng tubig. At meron pa po, dahil sa kahoy, nakakagawa tayo ng mga bakod sa ating mga tahanan. Bagamat itong bahay na ito ay napakalaki, pero kung titignan po natin, yung ginawa po niyang bakod ay isa sa naging disenyo at nakikita naman po natin na maganda dahil sa bakod na kahoy. At ang pinakapanghuli ay ang binhi na pagkatapos malaglag ang bunga, ito po ay may mga binhing tumutubo at itong pagtubo nito, ito naman po ay magiging puno uli. So yan yung nagbibigay ng puno sa ating mga tao. Ang sabi po dito,
If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Sa Tagalog, kung nananatili kayo sa akin. Ulitin ko po. Kung nananatili kayo sa akin at ang aking mga salita ay nananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. So yan po yung mensahe sa atin ni Lord ngayong umaga. Kailangan po nating manatili sa kanyang presensya. Kapag nananatili po tayo kay Lord, asahan po natin na meron tayong direksyon na patutunguhan. Hindi po tayo maliligaw ng landas. Dahil siya yung nagiging guide natin, siya yung nagtuturo sa atin kung saan tayo dapat na dumaan. Pangalawa, kapag nananatili tayo kay Lord, meron tayong natatanggap na kalakasan buhat sa Kanya. Kalakasan saan? Hindi ba't kung papansinin natin itong mundong ating kinagagalawan, talagang maraming pressure, maraming mga tukso na hihikayatin ka para huminto. Pero lagi po natin tatandaan, kapag nananatili tayo kay Lord, yung lakas at biyaya na pinagkakalob niya sa atin na pagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay. Walang bagay na hindi natin nakakaya dahil sa lakas na binibigay sa atin ng Panginoon. At ang pangatlo, marami tayong mga katanungan. Marami tayong mga katanungan sa buhay kung bakit may mga pagsubok tayong nararanasan na ganito at hindi natin maintindihan kung minsan. Pero dahil mabiyaya ang Diyos, maaaring hindi niya i-reveal sa atin agad-agad kung ano man yung bagay na nangyayari sa iyo, pero pagdating ng tamang panahon, makikita natin yung layunin ng Diyos kung bakit ba nangyayari ito sa iyo ngayon. Maraming tao ang gustong maranasan ang pagpapala ng Diyos, pero kakaunti ang gustong manatili sa presensya ng Diyos. Meron po yung mga ganito kahit sa ministry. Active na active pagdating sa ministry, pero yung relasyon niya sa Lord, wala. Pwede pa ba yun? Pwede po yun. Halimbawa, meron kang ministry na hawak, active ka, pero hindi ka nagpre-pray sa Kanya. So, nasaan yung karunungan na ipagkakalob sa iyo ni Lord? Alalahanin natin, ang karunungan ay hindi sapat yun kung wala si Lord sa iyo. Kahit na ikaw yung pinakamatalino sa mundo, pero kung wala kang Diyos o wala kang salita ng Diyos sa puso mo, baliwala ka. Di ba sinasabi sa Mateo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig. Aminin man natin o hindi, kailangan talaga natin ang salita ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, 18 years old ako nung nakarinig ako ng seryoso patungkol kay Jesus Christ. Pero yung mga remaining na mga taon noon, naririnig ko lang, pero hindi ko siya nai-experience pa. Hindi ko pa alam. Maaring alam ko, mahal niya ako, pero hindi ko alam na meron pala siyang kayang gawin pa sa buhay ko na mas ikagaganda. Gusto natin sagot kaagad sa panalangin. Tawag nag-pray tayo, gusto natin may tugon kaagad. Pangalawa, gusto natin lagi merong himala. Pero alam po ba ninyo, yung araw-araw na gumigising ka, isa na po yun sa himala ng Diyos sa buhay mo. Yung araw-araw na meron kang kinakain, meron kang iniinom, meron kang kaligtasan na natatanggap sa Kanya, isa na pong malaking himala yun sa buhay po ng bawat isa. Gusto natin yung lagi pagpapala. Gusto natin palagi blessing. Ayaw natin yung hindi blessing. Kaya kadalasan, pag meron tayo natatanggap na hindi natin inaasahan, na hindi maganda, inaayawan ka agad natin. Pero hindi natin alam, yun pala'y gagamitin ni Lord para mapaayos yung dapat na maayos sa buhay natin. Ngunit sinabi ni Jesus, bago ang pagtanggap ay ang pananatili. Ang sabi dito, if you abide in me, kung mananatili o kung nananatili ka sa akin.
Hindi niya sinabi na humingi ka muna. Kasi kung titignan po natin dito sa talata, meron nakalagay dito, ask whatever you wish. Hingin mo kung ano man yung nais mo. Pero bago yon, meron po munang nakalagay doon na kailangan mo munang manatili sa Kanya. Pangalawa lang yung gusto mo. At yun yung ipagkakalob niya. Ang una niyang sinabi ay manatili. Ito po yung magiging title po ng ating mensahe sa umagang ito. Sabihin mo sa iyong katabi, manatili ka lang. Stay in Christ because He is the source of life. Wag na wag mong kakalimutan yan. Manatili ka kay Kristo dahil siya ang pinagmumulan ng buhay. Kung nananatili kayo sa akin, hindi sinabi ni Jesus na dumalaw kayo sa Kanya. Hindi rin sinabi ng ating Panginoon na lumapit ka sa Kanya kapag may problema ka. Bagamat mayroong sinasabi doon sa Bible, sa Matthew 11:28, magsiparito kayo sa akin. Pero paano ka lalapit sa Kanya kung hindi ka mananatili sa Kanya? Wala pong contradiction doon. Kaya kailangan mo manatili ka sa Kanya at saka lumapit ka sa Kanya. Katulad po ng isang sanga, ang isang sanga, kapag naputol doon sa puno, mabubuhay po ba o hindi? Sasabihin nyo na naman, Pastor, merong grafting ngayon. Kapag nakita mo yung puno o yung sanga, pinutol mo, nilagay mo sa semento, mabubuhay o hindi? O yun. Kahit na sabihin nyo merong grafting na tinatawag, hindi mabubuhay yan. Pero, kapag pinutol mo ang isang sanga at ididikit mo na naman dun sa isang puno, mabubuhay ba o hindi? Mabubuhay. Ganon yung buhay natin. Kaya dapat palagi tayong nakakabit kay Lord. Nabubuhay ito dahil nakakabit ito sa puno. Ganito rin ang Kristiyano. Hindi ka lumalakas, Sister Rosie, dahil magaling ka. Lumalakas ka dahil nakakabit ka kay Kristo. Basic lang tayo. Doon tayo palagi sa basic. Sa basic lamang tayo talaga babalik lahat. Hindi doon sa na-achieve mo na. Hindi tayo magtatagumpay dahil matalino tayo. Lahat ng naririto, lahat tayo rito, meron tayong angking talino buhat sa Diyos. Pero hindi sapat yon. Hindi sapat ang karunungan para mabuhay ka sa mundo. Lagi po nating tatandaan na bubuhay tayo dahil nakakabit tayo kay Kristo. Katulad po ng halimbawang ito. Sino po yung dalawang babae? Si Martha at si Mary. Parehong mahal ni Jesus, sina Martha at Mary. Pareho silang tumanggap kay Jesus sa kanilang tahanan, ngunit magkaiba ang kanilang naging tugon. Kumatok si Jesus, pinagbuksan ni Martha. Nakita ni Maria si Jesus na pinaupo niya, umupo din si Maria. Samantalang si Martha, nakita niya si Jesus, binati niya si Jesus, pero patuloy pa rin siyang nagtatrabaho. Nagtatrabaho sa gawaing bahay. Si Martha ay naging abala sa maraming gawain. Nais niyang maging mahusay ang paghahanda para sa Panginoon. Tama ba yung ginawa ni Martha? Ulitin ko po. Naging abala si Martha dahil po doon sa gawain para sa Panginoon. Ana? May tama rin. Kasi hindi naman ginagawa yun para sa sarili niya, para sa Panginoon eh. Pero si Martha o si Maria ay naupo sa paanan ni Jesus upang makinig sa kanyang mga salita. Parehong tama yung ginawa nila. Pero masigit na nanaig yung ginawa ni Maria. Kasi kung titignan natin,
Maaring dun sa paglalakbay ni Jesus, nagutom siya. O nagugutom siya. O nauuhaw. Yun yung nakita ni Marta. Kaya siya naging abala dun sa kanyang ginagawa para sa Panginoon. Maaring ang nakita naman ni Maria, dahil alam niya na meron ng ginagawa si Marta para sa Panginoon, kaya ang ginawa niya, umupo na lang po siya dun sa tabi ni Lord at nakinig dun sa sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa sobrang pagkaabala, nawala ang kanyang focus sa mismong Panginoon. Ito po yung binabanggit ko sa inyo kanina. Kahit na marami ka pong ginagawa sa church o marami kang ministry na hawak-hawak, kung hindi ka nakafocus kay Lord, baliwala yung ginagawa mo. Kasi ginagawa mo lang yon, maaaring nahiya ka lang sa pastor, nahiya ka lang dun sa mga leaders. Maraming Kristiyano ngayon ang katulad ni Marta, abala sa ministry, sa trabaho, sa pamilya at maging sa gawain ng simbahan. Ngunit kung minsan, sa dami ng ginagawa natin para kay Kristo, nakakalimutan na nating manatili kay Kristo. Trabaho na trabaho para kay Lord, pero walang totally communication, buhat kay Lord. Halimbawa na lang sa music. Bago kayo mag-practice, marurunong kayo lahat eh. Pero bago kayo mag-practice, ano yung kailangan nyo munang gawin? Kailangan nyo manalangin. Yun yung bagay na hindi dapat na mawawala sa inyo. Kailangan nyo mag-pray. Pagkatapos nyo mag-practice, ano yung kailangan nyo gawin? Uwi. Hindi. Kailangan nyo pa rin manalangin. Kailangan nyo magpasalamat dahil binigyan kayo ng karunungan ni Lord dun sa ginawa nyong pagpapractice. Yung iba, kinakalimutan na yan. Basta magpa-practice na lang, basta mag-i-ensayo na lang, gagalingan na lang sa pag-awit, gagalingan na lang sa pag-gitara, pero yung communication kay Lord ay hindi na ginagawa. Bakit? Dahil ba nasa grace tayo ngayon na bago pa ako humiling, alam na ni Lord yung kailangan ko. Hindi po, kailangan po rin natin gawin yung basic. Kailangan natin kilalanin sa ating mga sarili niya. Kailangan natin ng Panginoon dahil sa bibigay niyang karunungan sa atin. Kaya dun sa music natin, ano man ang iyong ginagawa, palaging manguna ang panalangin. Mas mahalaga kay Jesus ang pusong kasama siya kaysa kamay na laging abala. Ulitin ko po, mas mahalaga kay Jesus ang pusong kasama siya kaysa kamay na laging abala. Pangalawa, si Pedro. Ito po ay matatagpon natin sa Matthew chapter 14, verse 28 hanggang 31. Hindi nakaila sa atin at halos alam na natin ang kwento ng maglakad si Pedro sa tubig. Kailan simulang unti-unting lumubog si Pedro? Kailan siya simulang, o nung magsimulang lumakad si Pedro sa tubig, ano mo yung mga una niyang ginawa kung bakit siya nakalakad? Ha? Sa pananampalataya, ano pa? Nakatingin siya. Nakafocus. Yung mata niya, imagine po ninyo ito bago siya pumunta o bago siya umalis dun sa bangka, nagpaalam siya kay Lord. Anong ginawa nila? Anong sinabi sa kanya? Halika. Sinunod niya yung utos ni Lord. Halika, pumunta ka sa akin. Bago umalis si Pedro dun sa bangka, nakatingin siya kay Lord. Nakatingin siya. So bago siya, unti-unti siya umalis, nakatingin siya, nakatayo siya sa tubig, nakalakad siya sa tubig, nakatingin kay Lord. Kasi doon siya pupunta eh. Hindi naman siya pupunta dito eh. Nandito si Lord. Hindi siya pupunta dito. Wala si Lord doon eh.
hindi rin siya pupunta dito. Wala si Lord doon. Nandito si Lord sa tapat niya. Dire-diretso siya. Maya-maya, bigla nakita niya ang sabi sa Bible, nakikita niyo ba yung hangin? Sabi sa Bible, nakita niya yung hangin. Mababasa po ninyo yun sa Matthew 14:28-31. Nakita niya yung hangin, nakita niya yung malakas na alon. Nung lumihis yung kanyang mata sa paningin kay Lord, dun siya unti-unting lumulubog. Ang sabi po sa Bible, unti-unting lumulubog. Pansinin po ninyo yung buhay po ninyo. O pansinin po natin yung mga nangyayari sa buhay natin. Kapag nawawala tayo sa focus, kapag ginagawa natin yung gusto natin, nagiging palpak yung nagiging resulta. Nagiging hindi maganda yung nagiging resulta. Kasi na-out of focus ka eh. Yung ang saya-saya mong lumabas ng umaga, yung bago ka pumunta dun sa pupuntahan mo, nag-pray ka, naging masaya ka, paglabas mo ng bahay, masayang-masaya ka, tapos bigla, merong magbabalita sa iyo ng ganito, tapos i-meditate mo, yung ganda ng araw mo na umalis sa bahay, hindi nagiging maayos nung meron kang narinig na balita na hindi maganda. Na out of focus ka. Kaya nga unti-unti siyang lumulubog po nun eh. Kaya ang paalala sa atin ni Lord, ngunit nang makita niya ang lakas ng hangin at alon, napuno siya ng takot. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Kristo patungo sa problema at doon siya nagsimulang lumubog. Isang paalaala lamang po sa atin dahil hindi na po ang problema, nandyan talaga yan eh. Kasama sa buhay yan. Pero ang pinapakita lamang po na sa atin ni Lord dito ay hindi po tayo dapat na mapokus sa problema. O ngayon, tatanungin ko kayo, sino pong may problema sa inyo, taas ang kamay? Lahat may problema. Mapapansin natin na hindi agad siya lumubog nang lumabas siya sa bangka. Lumubog lamang siya nang siyang tumingin kay Jesus. Ganyan din ang buhay ng maraming mananampalataya. Hindi tayo agad bumabagsak. Pero umiiyak tayo sa problema, di ba? Pero hindi tayo agad bumabagsak. Kadalasan, bumabagsak tayo dahil unti-unti tayong lumalayo sa Panginoon. Paano lumalayo? Kuminsan kasi ang kadalasang nangyayari, meron tayong problema, tapos nagiging problema din natin si Lord. Halimbawa, sa pamilya na lang, ganito po. Halimbawa, sa isang mag-asawa, merong ministry na hawak yung lalaki o kaya yung babae. Every week yan dumadalo, every Sunday yan dumadalo. Nung Sunday na yon, bigla nagkaroon sila ng konting palitan ng mga salita. Tapos ang sinabi ng isa sa kanila, linggo-linggo nasa church ka, lahat naririnig mo, pero bakit ganyan ang ginagawa mo? Sinong dinamay niya doon? Dinamay niya na sa kagad si Lord noon, na hindi dapat na ganun yung dapat na gawin. So, may mga pagkakataon na kailangan nating ayusin yung ating mga sarili, pero sa tulong pa rin ng ating Panginoon. Kadalasan, bumabagsak tayo dahil unti-unti tayong lumalayo sa Panginoon. Kapag ang ating puso ay mas nakatuon sa ating mga alalahanin kaysa kay Kristo, nawawala ang ating kapayapaan at lakas. Ngunit napakaganda ng ginawa ni Pedro. Ano po yung ginawa niya? Sumigaw si Pedro. Ang sabi po niya, Panginoon, iligtas mo ako. Ganun yung mga bagay na dapat nating ginagawa kapag unti-unti tayong lumulubog. Kapag umiiyak ka at hindi mo alam ang gagawin mo, yun yung sabihin mo kay Lord, Panginoon, iligtas mo ako.
Ano po yung aral na makikita po natin dito? Ang pananatili kay Kristo ay hindi nangangahulugang wala ng bagyo. Hindi porket born again ka, hindi porket leader ka, hindi porket pastor ako, hindi porket pastor si Pastora Nena, wala kaming nararanasan na hindi maganda. Meron. Tao lang tayo. Pero hindi yun reason para tumigil ka sa paglilingkod kay Lord. Nangangahulugan bang itong bagyo o nangangahulugan na kahit na may bagyo, meron pa rin kamay na humahawak sa atin? Ito po madalas pong naririnig po sa akin. Kaya hindi ka lumulubog dahil ayaw ni Lord na lumubog ka. Kaya ka nadadapa at hindi ka nananatiling nakadapa dahil ayaw ni Lord na nadapa ka o manatili ka sa pagkakadapa. Ibabangon at ibabangin ka ng ating Panginoon. Pangalawa, let the Word of God dwell in your heart. Hindi dapat nawawala ang salita ng Diyos sa bawat puso ng bawat isa. At nananatili sa inyo ang aking mga salita. Sino po ang merong alam na 10 salita ng Diyos? Hindi yung utos. Basta 10 salita ng Diyos. Sino sa inyo? Walang nagtataas. Ano yung alam nyo salita ng Diyos? Isa lang? God will provide? Yun lang ang memorize nyo. Aminin nyo man o hindi, marami tayong alam na salita ng Diyos, di ba? Isa lang ang nag-amen, dito pa. Tayong lahat, marami tayong alam na salita ng Diyos. Pero hindi sapat yung alam lang natin. Dapat isinabubuhay din natin. Alam mo nga yung salita ng Diyos, yung mapapalad ang mga taong nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Nasa Luke din po yun. Alam natin yung the Lord will provide. Alam din natin yon. Alam din natin yung God is my strength. Alam din natin yon. Alam din natin the joy of the Lord is my strength. Alam din natin yon. Alam din natin yung John 3:16. Alam din natin yung 1 Peter 5:7. Alam din natin yung John 15:7. Alam din natin yung John 1:1. Marami tayong alam. Pero hindi sapat yung alam mo. Kahit na alam mo ang buong Bible, kung hindi mo ito isinabubuhay, wala rin. Kaya sa panahon na nasa puso ba natin ang salita ng Diyos? Alam po ba ninyo kung ano yung nagagawa ng salita ng Diyos kung ito po ay naghahari sa buhay ng bawat isa sa atin? Nagbabago ang ating mga isip, nagbabago ang ating mga ugali. Di ba pangit ang ugali mo ng Sister Alice? Pero pinababait ka ni Lord hanggang ngayon. Di ba kay Sister Rosie, pangit din ang ugali mo? Pero pinababait ka rin ni Lord. Ako pangit din ang ugali ko, pero pinababait din ako ni Lord. Kaya hindi totoo yung kantang gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Hindi totoo yun. Magagawa mo yun kung mananatili si Lord sa puso mo. Dati nga, kapag mayroon kang narinig na salita na hindi maganda, pinapatulan mo eh. Pero dahil yung salita ni Lord ay nananatili sa iyo, kahit na ano yung pangit na salita at alam mo namang hindi totoo, pinababayaan mo na lang. Meron po bang chismis na totoo? Ba't mo pinaniniwalaan? Hindi pala totoo, hindi mo pinaniniwalaan. Pangatlo, nagbabago ang ating mga desisyon. Tinuturuan tayo ni Lord. Yung mga salita niya na nananatili sa atin, tinuturuan tayo ni Lord kung ano yung bagay na dapat nating gawin.
Halimbawa, si Jesus, nang siya'y manalangin sa Getsemani, ay, nung tinempala siya ni Satan, ang sabi po dito sa Matthew 4:1-11, pagkatapos bautismon si Jesus, dinala siya ng Espiritu sa ilang, doon siya tinukso ni Satanas ng 3 ulit. Nung panahon pa lang ni Jesus, meron ng tukso. Hindi yan ngayon lang. Nung panahon ni Jesus, meron na. Tinukso siya ni Satan 3 beses. Nung tinukso siya ni Satan, lumaban ba siya? Sino yung nakabasa na sa inyo sa Matthew chapter 4? Nung tinukso siya ni Satan, lumaban ba siya? Hindi. Ano yung ginawa niya? Sinabi lang niya kung ano yung salita ng Diyos. Ang sabi dito, kung 3 beses siyang tinukso ni Satan, 3 beses din niyang sinabi ito, nasusulat. Ipinakita ni Jesus ang salita ng Diyos, ang sandata laban sa tukso. Kung si Jesus mismo, ang anak ng Diyos, ay gumagamit ng kasulatan upang labanan ng dyablo, ganito pa kaya tayo na mahina at madaling matukso. So, kailangan po natin si Jesus, Panginoon na yan, pero tinukso pa rin. Pero ang ginamit pa rin niya, yung salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ang mananatili sa ating puso, hindi tayo madaling malinlang ng kasalanan, ng maling katuruan, o ng impluensya ng mundo. Kaya lang sa panahon po natin ngayon, high-tech, social media, marami po sa YouTube, hindi po totoo. Ano po? Marami po sa YouTube, hindi po totoo. Pero, meron ding mga totoo. Pansinin po ninyo yung mga nagbibigay ng mga advice doon. Kahit na doktor pa yan, doon sa isang doktor, sasabihin, pwede kang kumain ng ganito. Yung isang doktor, sasabihin, hindi ka pwedeng kumain ng ganito. Tapos doon sa isang doktor, kainin mo yung gusto mong kainin. Sino yung paniniwalaan mo doon sa 3? Kaya dito, napaka-importante, yung nananatili sa atin yung salita ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, ingatan natin ang ating mga sarili. Pastor, masarap yung lechon. Masarap yung taba-taba na isasawsaw mo dun sa suka na may sili. So yung tukso nandiyan lang. Kailangan mo pa rin ng salita ng Diyos. Nung tinitignan ko nga po yung aking sarili, bagmat marami na rin pong nagsabi sa inyo, at salamat sa mga komento na tumatawa ako, totoo po yun. Dahil nung minsan tinignan ko po yung sarili ko doon sa salamin nga, alam ko pogi pa rin ako, alam ko, given na po yun. Pero nung nakita ko yung sarili ko na medyo tumaba ako, yung abs ko isa na lang. Buong buo, bilog na bilog. Oh, biruin niyo pag nakahubad ako sa bahay. Sasabihin ni Jelly sa akin, kalaki ng tiyan mo, mahal. Oh. Iisa na lang yung abs ko ngayon. Pero humihingi ako ng tulong, inaano ko pa rin yung guidance ni Lord. Isa sa mga araw na to, titigan nyo na ako ngayon. Isa sa mga araw nito sa biyaya ni Lord, iingatan ko na talaga yung sarili ko. Dahil nung nakarang araw, merong nangyari sa akin na hindi ko gusto. Kaya nakapag-decide ako na babaguhin ko yung lifestyle ko. Alam nyo naman, kahit na kanin lang, okay na ako eh. Kaya lang yung ulam masasarap eh. Hallelujah. Huwag naman ganoon. Kakain pa rin tayo, pero
So kailangan ayusin natin yung ating pamumuhay. At maayos ang ating pamumuhay kapag nananatili tayo sa gusto ni Lord sa atin. Ang gusto ni Lord, maayos tayo. Maayos ang ating pangangatawan. Ang pusong puno ng salita ng Diyos ay hindi madaling mapuno ng kasinungalingan ng mundo. Ganon din yung ginawa dahil alam niyo yung salita ng Diyos, ni King Josiah of Judah. Ang istorya po nito ay matatagpuan natin sa Pangalawang Hari, chapter 22 hanggang 23. Nang sinasabi po rito, si Josias ay naging hari ng murang edad. Habang ipinagpagawa ang templo, natagpuan ng kanyang saserdote ang aklat ng kutusan na matagal nang nakalimutan. Nang basahin ito kay Josias, napunit niya ang kasuotan bilang tanda ng pagsisisi na pagtanto niyang ang bayan ay matagal nang lumalayo sa Diyos. Bakit? Ano ba yung nabasa niya? Hindi lamang siya nalungkot, kumilos siya. Ipinasara niya ang mga Diyos-Diyosan, ibinalik ang pagsamba sa Diyos at pinangunahan ang buong bayan sa panibagong tipan sa Panginoon. Biruin po ninyo, binasa sa kanya yung kasulatan. Ibig sabihin yung salita ng Diyos. At naintindihan niya na hindi talaga dapat na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya pinasira niya lahat yon. Yung salita ng Diyos na narinig niya, isinapamuhay niya. At ang kanilang sinamba ngayon ay ang tunay na Diyos. Ano po yung dahilan ng pagbabago? Isang bagay lamang ang naging dahilan ng pagbabago, ang salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng impormasyon, kundi nagbibigay ito ng pagbabago. Kapag walang signal ang cellphone, makaka-chat ka? Kapag walang signal ang cellphone, makakatawag ka? Hindi. Ganyan tayo. Kapag hindi tayo nakakonekta, kapag hindi tayo nanatili kay Lord, wala tayong kwenta. Kaya ang magiging aplikasyon po nito sa ating mga buhay, kapag ang salita ng Diyos ang pumupuno sa puso mo, kahit magulo ang mundo, magiging malinaw ang direksyon mo. Naalala ko po. Kilala po ninyo si Samson. Siya po yung malakas ang pangangatawan o sobrang lakas. Saan po nagmumula yung lakas ni Samson? Sige. Saan po nagmumula yung lakas ni Samson? Po? Sa sarili? Ulitin ko po. Yung mga kabataan, kilala nyo si Samson, hindi ito yung kapitbahay nyo, no? Hindi ito yung naniningil ng 50-50 dun sa mga senior citizen. Kilala nyo si Samson? Saan nagmumula yung lakas ni Samson? Sino nagsasabing sa buhok? Paano yan? Ito, maging malinaw po sa atin, ha? Yung turo po kasi sa atin, sa buhok. Pero yun po ay isang panata. Hindi po doon nanggagaling yung talagang lakas ni Samson. Babasahin ko po sa inyo. Pakinggan po ninyong mabuti. Ito po ay matatagpuan sa Hukom. Judge 14 verse 6. Ang buhok ni Samson ay palatandaan lamang ng kanyang panata bilang isang Nazareno sa Diyos. Palatandaan lamang. Habang nananatili siyang tapat sa panatang yon, pinagkalooban siya ng pambihirang lakas. Dito na misinterpret natin yun eh. Dahil mahaba yung buhok ni Samson, kaya malakas siya. Nang ipagkanulo ni Delilah si Samson at naputol ang kanyang buhok,
Hindi ang buhok mismo ang nagbigay ng lakas. Sa halip, ipinakita nito na sinira niya ang tanda ng kanyang pagtatalaga sa Diyos. Dahil iniwan siya ng Panginoon, kaya nawala ang kanyang lakas. Yan yung nagiging dahilan kapag iniiwan natin si Lord, napapahamak tayo. Hindi natin o walang direksyon yung mga bagay na ginagawa natin. Kasi hindi tayo nananatili kay Lord. Sa huli, nang magsisi, may chance pa naman eh. Nung magsisi si Samson at tumawag siyang muli sa Diyos, nanalangin, O Panginoong Diyos, alalahanin mo ako at palakasin mo ako. Ngayon ang tanong, nagsisi si Samson, humingi si Samson, pinagbigyan ba siya ng Panginoon? Pinagbigyan siya ulit ni Lord. Kaya yun yung ginagawa sa atin ni Lord. Kahit na minsan, hindi natin siya sinasama sa mga lakad natin, minsan hindi natin siya sinasama dun sa mga desisyon natin, at kadalasan, nagiging palpak ito, pero pag lumapit tayo ulit kay Lord, at humingi tayo ulit ng gabay sa Kanya, at binasahan nabasa ulit natin o naalala natin ulit yung mga salita niya na ibinigay sa atin, binibigyan niya tayo palagi ng chance. Inaayos niya tayo muli. Kaya ang aral po dito, ang lakas ni Samson ay hindi nagmumula sa kanyang buhok. Ang lakas ni Samson ay nagmumula sa presensya ng Diyos. O ang tanong, saan nagmumula ang lakas ni Samson? Sa Panginoon, hindi sa buhok. Pero ako malakas ako kahit wala akong buhok. At meron pa po rito yung hindi gumagana tong relo natin, no? 10:15 pa rin hanggang ngayon? Hindi, doon po ako nakatingin eh. Kaya okay lang pala. Okay na yan, Tin. Huwag mo nang paganahin. Para ang alam ko, 10:15 pa rin. Ang lalaking matalino. Meron pong kwento rin dito sa Bible na dalawang tao. Isang taong nagtayo ng bahay sa bato at isang taong nagtayo ng bahay ito po ay matatagpo natin sa Matthew chapter 7, 24 hanggang 27. Hindi nagtapos si Jesus sa isang pangako o himala. Sa halip, nagtapos siya sa isang hamon. Ikinuwento niya ang tungkol sa dalawang taong nagtayo ng bahay. Sa unang tingin, halos wala kang makikitang pagkakaiba sa kanilang dalawa. Pareho silang nagtayo ng bahay, pareho silang naglaan ng oras, pagod at puhunan. Pareho rin silang nakaranas ng ulan, baha at malakas na hangin. Ngunit nang dumating ang bagyo, isang bahay lamang ang nanatiling matatag, ang isa naman ay bumagsak ng lubusan. Ano ang naging dahilan ng pagkabagsak? Hindi ang laki ng bahay, hindi ang ganda ng disenyo, hindi ang tibay ng mga pader. Ang naging dahilan ng pagbagsak ay ang pundasyon. Kaya palagi, babalik ka talaga sa basic. Kailangan mong patatagin ang pundasyon. Sinabi ni Jesus, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at sinasagawa ang mga ito ay katulad ng isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Sabihin mo sa katabi mo, matalino ako. Samantalang ang taong nakinig, ngunit hindi sumunod ay tinulad
niya sa isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Ano po ang ibig sabihin ng talinhagang ito? Ang bato ay sumisimbolo sa salita ng Diyos. Hindi sinabi ni Jesus na matalino ang taong maraming alam tungkol sa Biblia. Hindi po niya sinabi. Hindi rin niya po sinabi na matalino ang taong laging nakikinig ng sermon. Alam po ninyo yung unang nag-share po dito si Brother Evan po ninyo, meron siyang in-example na paulit-ulit. Ang mensahe, paulit-ulit at paulit-ulit lamang naman po yan eh. Bakit paulit-ulit? Kasi nga hindi nyo pa ginagawa. Kaya paulit-ulit lang, nagiging ibang version lang. Ang tunay na matalino ay ang nakikinig at sumusunod. Maraming tao ang may kaalaman sa Biblia, ngunit hindi ito sinasabuhay. Alam nilang dapat magpatawad, ngunit patuloy po rin silang nagtatanim ng galit. Alam nilang dapat na magsabi ng totoo, ngunit pinipili pa rin nilang kasinungalingan. Alam din nilang dapat manalangin, ngunit bihira lamang silang lumapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay nananatili laman ng isip, ngunit hindi nakakarating sa puso. Bilang tao, darating pa rin po sa atin ang karamdaman, ang pagkawala ng ating mga mahal sa buhay, ang problema sa pamilya, pagsubok, tukso at iba't iba pang unos ng buhay. Ang salita ng Diyos ay malalim na nakatanim sa kanilang mga puso, kailanman ito ay hindi basta-basta matitinag o bumabagsak. Ano po ang kaugnayan po nito sa John 15:7? Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hindi po niya sinabing narinig ninyo ang aking salita. Ang sinabi po niya, kung mananatili kayo sa akin. Hindi rin po niya sinabing kung ang Biblia o kung may Biblia kayo, ay basahin nyo. Ang sinabi niya, kung nananatili sa inyo ang aking mga salita. Ibig sabihin ng salita ng Diyos ay hindi lamang binabasa tuwing linggo. Meron pa po bang gumagawa nito? Sino pa po yung nagbabasa sa inyo ng Bible? Araw-araw. Puro ngiti ah. Puro ngiti po yung nakikita ko. Di ba dati, mayroon kang devotion, susulat-sulat mo pa nga yan eh. Nasaan ka na ngayon? Ano na ngayon ang ginagawa mo? Pero mabiyaya pa rin po si Lord. Binibigyan pa rin po niya tayo ng chance na kahit na nasa biyaya ka na, babalik at babalik ka pa rin sa basic. Kapag ang salita ng Diyos ang ating pundasyon, hindi tayo madaling matinag ng opinyon ng mundo, ng tukso, ng kasalanan o mga pagsubok sa buhay. Ang tanong niya ay, ang salita ko ba ay nakikita sa paraan ng iyong pamumuhay? Yun yung tanong ni Lord. Yung salita ko ba nakikita pa dyan sa buhay nyo? Sa ating mga nakakasalamuha, sa ating mga kaibigan, sa ating mga barkada, kahit sa pamilya, alam ba nilang born again ka? Alam ba nilang born again ka? O alam ba nilang born again kayo? Ito yung pagkakaiba, pero mabiyaya pa rin si Lord. Kasi nung kapanahunan namin noon, talagang alam mo kung sino yung born again at alam mo kung sino yung hindi. Ngayon, hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung sino yung mga born again at kung sino yung hindi. Bakit? Kasi yung ginagawa ng hindi born again, ginagawa ng mga born again eh. Yung ginagawa ng hindi born again, ginagawa rin ng born again. Yung ginagawa ng born again, ginagawa rin ng hindi born again. Kaya mahirap. Kaya ito po yung binabanggit sa atin ni Lord.
kailangang manatili sa atin yung mga salita niya. Ngunit kung ang salita ng Diyos ay ating pakikinggan, paniniwalaan at isa sa buhay araw-araw, tayo ay nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Isa pa po sa halimbawa ay ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba meron nangyayari sa buhay natin kung minsan hindi natin maintindihan? Bakit nangyayari? Bago kausapin, nung lumapit ang anghel kay Maria at sinabi yung plano ng Diyos na siya'y magdadalang tao, hindi maintindihan ni Maria yung dahilan ni Lord. Bakit? Paano siya magdadalang tao, mabubuntis? Dalaga siya. Pero meron siyang boyfriend, si Joseph. Pero nagtanong ba siya? Hindi siya nagtanong. Tinanim niya yun sa puso niya. Kung ano man yung ibig ng Diyos, sige, gawin niya yung ibig niya. Pinanghawakan niya yung salita ng Diyos. At to make the long story short, siya yung nagsilang sa ating Panginoong Yesus. Pinaniwala niya yung salita ng Diyos at yun yung nangyari sa Kanya. Kaya napaka-importante sa atin yung paniniwala at meron tayong tinanggap na salita ng Diyos na kailangan nating ipamuhay. Tinanggap niya ang salita ng Diyos kahit hindi niya lubos na maunawaan o hindi niya lubos na maintindihan. Si Maria ay isang dalagang hindi pa kasal. Alam niyang kapag nabalita ng mga tao ang kanyang pagbubuntis, maaari siyang mapahiya o husgahan. Wala siyang pakialam. Kasi yun yung sinabi ni Lord sa kanya. Ang sinasabi din sa iyo ni Lord, magkakaroon ka ng masaganang buhay. Yun yung sinasabi sa iyo ni Lord. Pero yung sinasabi ng mga kapitbahay mo, yung sinasabi ng mga kaibigan mo na hindi ka naasenso, hindi yun yung totoo. Ang sinasabi ni Lord, magkakaroon ka ng magandang buhay, yun yung paniwalaan mo. Yun yung salita ng Diyos. Marami siyang tanong, paano mangyayari yun? Anong sasabihin ni Jose? Anong iisipin ng mga tao? Ako, ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang sinabi mo. Yun yung sinabi ni Maria. Mangyari sa akin kung ano yung sinabi mo. Hindi niya hinayaan ang kanyang takot ang manaig. Pinili niyang magtiwala sa salita ng Diyos. Kaya ito po yung pinaka-importante. Pagtiwalaan po natin kung ano po yung sinasabi ng Diyos sa atin. At wag po natin pakinggan yung sinasabi ng iba na negatibo sa atin. Ano po yung lesson na matututunan po natin dito? May mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin agad naiintindihan o nauunawaan ang ginagawa ng Diyos. Hindi natin alam kung bakit may pagsubok. Hindi natin alam kung bakit may paghihintay. At yun yung ginagawa natin ngayon, naghihintay tayo palagi. Hindi natin alam kung bakit may mga pangangailangang o panalangin tila hindi agad sinasagot ng Diyos. Pero lagi po natin tatandaan, hindi pa po niya sinasagot po ang ating mga panalangin, pero palaging yes ito sa Kanya. Nadi-delay, pero hindi ibig sabihin, hindi mangyayari. Tinawag tayong magtiwala kahit hindi pa natin nakikita ang buong larawan. Tama na ba yan? Pangatlo, when you abide, your prayer will change. Kapag nananatili ka, magbabago ang iyong panalangin. Kapag mananatili ka o nananatili ka, magbabago ang iyong panalangin. Ang sabi po dito, ask what you will. Hingin ninyo ang anumang nais ninyo. Ito po yung madalas na bahaging palaging binabasa ng mga tao. Di ba ang sabi dun sa salita ng Diyos, if you abide in me, and my words abide in you,
nilalaktawan nila yung una. Ang sinusunod nila o ang talagang pinanghahawakan nila, ask what you will and it shall be done unto you. Pero yung if you abide in me, nakakalimutan nila. Kailangan mo munang manatili sa Kanya. Halimbawa, sa isang kaharian, kailangan sundin mo kung ano yung gusto ng hari. Dahil ano niya para sa iyong kabubuhay. Parang sa bahay din. Di ba nung nilustay nung anak yung yaman niya at naubos, bumalik siya dun sa tatay niya. Nagsisi siya. Tinanggap pa rin siya ni Lord. Kaya bago ka humingi, manatili ka muna. Manatili ka muna bago ka humingi. Kapag malapit ka kay Jesus, unti-unting magbabago ang gusto mo. Hindi dahil pinilit ka niya, kundi dahil binabago niya ang puso mo. Katulad nga po nitong si Hana. Si Hana ay baog o walang kakayahan para magbuntis. Sa kulturang kanilang kinabibilangan, ito ay isang malaking kakahihiyan. Taon-taon siyang iniinsulto ni Penina at lalong nararagdagan ang kanyang kalungkutan. Biruin mo, baog ka na, malungkot ka na nga, lalo ka pang palulungkutin. Na kapag nakikita siya ni Penina, ang ganda-ganda mo, Hana, pero hindi ka magkaroon ng anak kasi baog ka. Siyempre si Hana, masasaktan yan. Dadamdamin niya yan. Ngunit sa halip na magreklamo sa mga tao, lumapit siya sa Diyos. Pinabayaan niya. Kahit na ganun yung sinasabi sa kanya ni Penina. Sa templo, ibinuhos niya ang kanyang puso sa panalangin. Hindi siya nanalangin ng may galit o paghihiganti. Nangako pa siya na kung bibigyan siya ng Diyos ng anak, iaalay niya ito sa paglilingkod sa Panginoon. Kita ninyo? Nangako siya. Parang ikaw din. Panginoon, bigyan po ninyo ako ng trabaho. Pag binigyan niyo ako ng trabaho, maglilingkod ako sa inyo ng buong buo. Yan. Binigyan ka ni Lord ng trabaho ngayon. Panginoon, hindi po ako makakatin ngayon kasi may pasok kami. Pero nasa biyaya po tayo ngayon. Ha? Alam ninyo kung po pwede o hindi. Alam ninyo sa sarili niyo. Panginoon, hindi mo na ako attend kasi a-attend ako ng binyag. Pero hindi ka naman ninong, hindi ka naman ninang. Inimbitahan ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yata yon. Kapag hindi kayo major sponsor, isantabi mo muna kung pagkain lang hanap mo, sabi mo ng alas 12 matatapos yun. Matagal ang binyag sa sa ibang lugar. Matagal ang binyag nila. Kung pagkain lang ang hanap mo, matatapos tayo, makakakain ka pa. Sabihin mo ulit sa katabi mo, sabi ko na, ikaw yun eh. Pero po yung mga maging balanse po tayo. Yung mga affair ng family, wala po tayong against dyan. Pero hindi naman po siguro buong taon affair ng family tuwing linggo, di po ba? Hindi naman. Basta alam po ninyo kung ano po yung, kung hawak nyo. Sabi nga ni Pastor John na siyang nabubuhay, alam mo kung hawak mo yung oras mo o hindi. Ganon din po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Nung siya ay manalangin sa Getsemani, ayaw niya sanang maranasan yung paghihirap na pagdadaanan niya. Pero nanalangin siya. Ang sabi niya, Panginoon, kung ano ang kalooban mo, ito yung mangyari sa buhay ko. Sa bandang huli, tinanggap pa rin niya na hindi yung kalooban niya ang mangyayari, kung hindi ang kalooban pa rin
ng ating Panginoon. So nagbabago yung panalangin natin. Kahit yung kay Jabez, nagbago rin yung panalangin niya. Ang ibig sabihin po nung pangalan ni Jabez ay kirot o pasakit, sapagkat isinilang siyang sa gitna ng matinding paghirap. Isipin natin yon sa tuwing tatawagin ang kanyang pangalan, para bang ipinapalala ang sakit ng kanyang nakaraan. Yan yung meaning ng Jabez. Pero nanalangin po siya. Ang sabi po niya, pagpalain mo sana ako at palawakin mo ang aking hangganan. Samahan mo ako at ilayo mo ako sa kapahamakan upang hindi ako magdusa. Pansinin po natin na bagamat humingi siya ng pagpapala at pagpapalawak ng hangganan, hindi po yun yung sentro ng kanyang panalangin. Ang sabi po niya dito, samahan mo ako. Kasama pa rin si Lord. Ilayo mo ako sa kasamaan. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang hinihiling. So anong kaugnayan po nito ng Jabez prayer? Sa John 15:7, ganito po yung nananatili kay Kristo. Habang lumalalim ang ating relasyon sa Panginoon, nagbabago rin ang laman ng ating mga panalangin. Noong una, ang panalangin ay, Panginoon, bigyan mo ako ng pera. Bigyan mo ako ng magandang trabaho. Bigyan mo ako ng tagumpay. Ngunit habang tayo nananatili kay Kristo, unti-unti nating nasasabing, Panginoon, samahan po ninyo ako. Ito po yung diwa ng John 15:7. Ang taong nananatili kay Kristo ay hindi lamang tumatanggap ng sagot sa panalangin. Binabago muna ni Kristo ang kanyang puso. Natatandaan po ba ninyo nung last week, nasabi ko sa inyo, nabanggit ko na meron kayong pinag-pray na tao na magbago, pero dapat ang unang magbago ay kayo. Natatandaan po ninyo yan? Pinag-pray nyo yung tao na sana magbago. Ang gusto pala ni Lord, mauna kang magbago kaysa sa Kanya. Kaya siguro wala kang nakikitang pagbabago dun sa taong pinag-pray mo dahil hindi ka pa rin nagbabago. Maaring ganun yung gawa ng ating Panginoon. So magiging aplikasyon po nito sa ating mga buhay, marami ang humihingi ng pagpapala, ngunit kakaunti ang humihingi ng presensya ng Diyos. Palagi po nating isama si Lord sa buhay natin. Huwag po ninyong kalilimutan yon. Panginoon, palakihin mo ang negosyo ko. Huwag mo sasabihin na palalakihin ko ang negosyo ko. Hindi. Palagi nating isama si Lord. Panginoon, palalakihin natin ang negosyo ko na ipinagkaloob mo. Hindi yung sa sarili mong karunungan, hindi yung sa sarili mong kaalaman. Panginoon, kung palalakihin mo ang pinagkatiwala mo sa akin, huwag mo ako hayaang lumayo sa iyo. Yan ang magandang mga panalangin. Dahil kadalasan, kapag pinag-asenso tayo o dumating tayo doon sa malawak na yung ating nasasakupan, nakakalimutan na natin si Lord na kailangan natin dapat nabalikan kung saan tayo nagmula. So ano po yung lesson na matatagpuan po natin dito o makikita natin? Ang pinakamakapangyarihang panalangin ay hindi ang panalangin nagpipilit sa Diyos, kundi ang panalangin nagpapasakop sa Kanyang kalooban. If you abide in me, and my words abide in you, ask what you will, and it shall be done unto you. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay nananatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong ibig at ito'y ipagkakalob sa inyo. Napakasimple lang. Nais lang ni Lord na manatili tayo sa Kanya. Kaya kailangan po nating manatili. Hindi sinabi ni Jesus na magtrabaho ka ng husto. Hindi niya sinabi maging matalino ka. Isa lang ang sinabi po ng ating Panginoon, manatili ka. Kaya nga po yung naging title ng ating mensahe sa umaga nga po ito ay manatili ka lang. Ulitin ko po, ang buhay ng bawat isa sa atin ay hindi pa tapos. Kailangan mo palaging lumapit sa Kanya, kaya lapit ka lang.
At kapag ikaw ay nakalapit na, huwag ka nang lumayo sa Kanya. Kailangan mo nang manatili sa Kanya. Dahil siya lang ang source, siya lang ang pinagmumulan ng lahat, sapagkat ang buhay na nanatili kay Kristo ay buhay na namumunga, buhay na may kapayapaan, at buhay na nakararanas ng katapanan ng Diyos. Di po ba tapat si Lord sa atin? Tapat si Lord sa atin. Kaya tayo bilang pamilya, kung meron tayong mga nakikitang mga kapatiran na medyo napapalayo, palalahanan po natin sila. Palalahanan po natin sila. Ito po yung part natin. Dahil mahal tayo ni Diyos, kailangan talagang magmahalan po tayo sa bawat isa. Kahit na sino ka pa. Kahit na maging sino ka pa. Manatili tayo sa presensya ng Diyos, manatili tayo doon sa Kanyang mga salita, at ulitin ko, lalong higit na mapalad ang nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. God is good. And all the time, God is good. Sabihin ninyo sa inyong mga katabi, mananatili ako kay Lord. Okay, maraming salamat po Pastor sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito. So ngayon po ay darakong muli tayo sa susunod na gawain ni Lord. Siyempre ang pagbibigay, pagkakaloob para sa kanyang gawain. Sabi nga nung iba, ibigay daw natin yung the best para kay Lord. Pero si Lord naman hindi naman umuwersa. Hindi naman namimilit. Amen po ba? Kaya sabi sa 2 Corinthians 8:12, sapagkat kung bukas sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Pero hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi nyo kaya. So, yan ang nais ng Panginoon, yung magbigay tayo ng bukal sa ating kalooban, bukas ang ating puso, bukas ang ating kaisipan, at siyempre, kalakip nun, kakibat nun, yung kagalakan at katuwaan sa pagbibigay. Amen. At sabi pa nga doon sa baba, hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi nyo kaya. So, sadyang napakalawak ng pangunawa ng Panginoon, di po ba? So, dahil kung papansinin mo, hindi niya tayo pinipilit nang hindi natin kaya. Amen po ba? So, halimbawa, nagkataon na talagang ang hawak mo lang ngayon yung pambili ng pagkain. So siyempre, mag-iisip ka kung paano mong ipagkakaloob ito. Pero marami pa namang susunod na araw amen po ba? Maraming susunod na linggo. Hindi mo na mamalaya na sa pagitan ng araw at mga linggo na yan, unti-unting dumadaloy, unti-unting umaagos, unti-unting bumubuhos ang biyaya ni Lord. Dahil ang biyaya ni Lord, hindi tumitigil at hindi humihinto. Amen. At sa pag dumating ang pagkakataon na yon, nandyan ka ngayon, tuwan-tuwa na magkakaloob at maghahandog sa Panginoon na kulang na lang tumakbo ka papunta sa harapan dahil nais mo maging parte sa pangangailangan ng gawain ni Lord. Dahil nais mo na maging parte ka sa pangangailangan ng ating future na pananambahan dito sa Hope. Amen. So kaya tayo po'y muling manalangin bago po tayo magbigay. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami Panginoon. Muli na naman namin Panginoon na ibibigay Panginoon yung kung ano Panginoon yung makakaya namin Panginoon sapagkat ang nais mo Panginoon ay hindi kami mahirapan sapagkat ang nais mo Panginoon kami mamuhay Panginoon ng masaya,
payapa at sagana, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ang bawat kamay, Panginoon, ang bawat kapatid, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magkakaloob, Panginoon, ay patuloy mong pinagpala at pagpapalain mo pa, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na patuloy mo kaming patnubayan, patuloy mo kami, Panginoon, gabayan, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng aming mga gagawin, Panginoon. At Lord, sa umagang ito, patuloy naming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga salaping malilikom, Panginoon, sa umagang ito. I-bless mo pa ito, Panginoon, upang patuloy na maggamit, Panginoon, sa iyong mga gawain, Panginoon. Salamat po, ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Dapat na muli, dapat sa pagsamba, pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay wagas ang iyong pagsinta. Maaari po tayong tumayo at magpunta sa ating Panginoon. Dapat sa pagsamba, pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay wagas ang iyong pagsinta. Wala nang papantay, wala nang papantay, wala nang papantay sa laki ng pag-ibig mo. Wala nang papantay sa laki ng pag-ibig mo. Amen. So pwede po ba ninyong sabihin po ninyo ulit sa inyong mga katabi, manatili ka kay Lord. Amen. So atin pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo ay patuloy ninyong matatanasan. Minahal ka ng Diyos kahapon, minahal ka ng Diyos ngayon, bukas, wala ka pa rin niyang sawang mamahalin. Iyong tatanda ng kanyang mga pangako, kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw nito ay pinagpala, buong linggo ninyo ay pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang buhay po sa lahat.